Usa ka old apartment building sa Pagaling City. Naitenant niya si Maverick na bago lang ibalhin dito. Tungod kay barato ra ang rent. Medyo daan ang building, nag-crack ang walls. Hinayang elevator o permi-ran out sa hallway during gabi. Pero sa iyang first week, na siya nabantayan. Exactly 2 a.m. every night, kadungog siya o babae nga kahilak. Dili kusog, hinay lang. Murag, someone begging for help gikan sa ilawom sa building. Sa una, iyang gi-ignore. Basin silingan ra o tingali, TV sound. Pero kada gabi, mas muduol ang tingog. Kabangan ko. Usa ka gabi, baba siya sa lobby para mangutana sa landlord. Sir, naabay babae sa basement? Murag nalagi gahinap every 2 a.m. Kalit ni hilong ang tiguang nga landlord. Murag nakulbaan. Walay basement diri. Ubag niya diretso. Ayaw na napansin na. Pagkahuman nato, dali siyang isulod sa iyang office o gilak ang pultahan. Mas nakuratang si Maverick kay pagkagabi. Pag-agi niya sa hallway, nakita niyang usa ka old emergency door na wala niya makita before. Naay chain o rusty nga kandado. O gikan sa pikas side, nahihinay na knocking. Please. Imbaraw kong balahibo ni Maverick, pero curious kay siya. The next night, nagdala siya flashlight o screwdriver. Exactly 1:55 a.m. Imbalik siya sa emergency door. Pag-abot sa 2 a.m., kalit ni andar ang hallway lights o namula ang emergency bulb. Then, nisugod na po ng hilak. Mas kusog na karon, murag duol ragid sa pultahan. Gitangtang niya ang chain ug hinay nga igablihan ang door. Sa sulod kay dark concrete stairs padulong sa ubos. Baho kaayo ug amag ug murag dumot nga karne. Kada tunog niya sa hagdanan, mas mudako ang tingog sa paghilak. Pag-abot niya sa ubos, kita niya usa ka hidden hallway na puno sa old pipes ug naglatag nga gamit. Sa tumoy, gamay nga room nga adunay gamay suga nga nagkurap-kurap. Tiduol siya. Pag-abi niya sa pultahan, naghuot iyang dughan. Puno ang room sa pictures sa missing people. Mga babae, mga bata, o mga lalaki. Ang uban naapay date nga murag dugay na kayo. Sa tunga sa room, naay old CCTV monitors nga still on. Bisan klarong karaan na ang place. Then, usa sa screen kalit na clear. Makita niya yung kagalingan nagtindog sa room. Pero wala siya nag-inusara. Naitas nga babae nga naka-white dress, nagtindog diretso sa iyang likod. Hinay-hinay. Sa monitor lang makita ang babae. Wala gyud sa actual nga room. Nihunong ang ibiting sa iyang kasing-kasing sa kahadlok. Hinay-hinay siyang lingi sa iyang likod. Walay tawo. Pero sa monitor, mas duol na ang babae. Ang iyang naong grabe kaputi, ug ang bakbak murag gitahay og itong nga hilo. Yan kalit ning on ang tanan monitor except sa usa. Sa last screen, makita si Maverick nga nagtindog gihapon. For this time, makita nga adunay someone nagtan-aw nila gikan sa doorway sa room. Usa ka lalaki nga naka-janitor uniform. Ang landlord. Ug sa iyang kamot, nay martilyo nga puno sa dugo. Mauni akong sikreto. Hinay niyang giingon samtang nanggising. Adtong mga tao sa pictures, wala sila ng hawa. Isugod agad ra si Maverick pero kalit nilock ang pultahan sa iyang likod. Then ang babae sa monitor, wala na sa screen. Ug sa unang higayon, nabati ni Maverick ang kabugnaw nga ginhawan sa iyang dunggan. Dili nagikan sa ubos ang tinog. Nga na mismo sa iyang likod.
Si Nurse Dana had been working at Perpetual Hope Hospital for 3 years. She was used to the long shift and the tiredness, the smell of medicine that never really goes away. But there was one thing sa hospital nga dili niya mapahigawad. Ang kwarto ni numero 12. Nobody wanted to be assigned there. Walay nangayo. The older nurses would just smile whenever new staff member got assigned to it. Kind of smell nga dili maayo ang buot ipasabot. It was Dana's first time to be assigned sa 412. Iana ng Biyernes sa gabi. Her supervisor told her, simple lang. Just check on the patient every hour. Siya rang sulod. Dali ra na. The patient's name on the chart was Eduardo Salinas, 67 years old, admitted for heart complication. Natulog siya when Danny first entered the room. An old man, white hair, very still, and breathing slowly. Normal. Tanan normal. Pero yan ang 2:00 sa kadlawon, something felt different. Dana was doing her rounds sa corridor when she noticed ang putahan sa 412 at blue. Siguro giyabilara sa hangin. She told herself, gisuro niya pagbalik. Ang tigulang, nagtindag sa higdanan. Natanaw sa sulok sa kwarto. Sir, okay rin ba? Nangutana si Dana, pagmuduol. Wala mo tubag si Eduardo. Nagpadayan mo siya sa pagtindog sa sulok. Ngit-ngit kayo ito. Ang sugal sulok, bugin ang nabuak. Wala pa mapulihan. Dana reached for the light switch sa pader. Then she stopped. Nagtindog sa sulok, but it's not Eduardo. Ikuha niya yung flashlight. Isunagan niya ang sulok. Walay tawag. She turned back to Eduardo's bed. Natulog na usag siya. Hilong, pareha sa una. As if he never moved at all. Dana stood there for a long moment, heart pounding, tanaw sa tigulan. Then she laughed softly to herself. Kapoy siguro siya. Naghuna-huna na lang siya. She went back to the nurse's station and sat down. Her co-nurse, si Riza, was eating crackers and reading a magazine. Riza, ano mo istorya sa 412? Mangutana si Dana. Casual lang. Ibalik ang mata ni Riza sa iyo. Hindi siya may butang sa iyong magazine. Anong mangutana ka? Asayin ko dito karong gabi. Dana smiled. Weird lang ang vibe. Si Riza, wala ako balik ang katawa. Pila nakakahiga yung misulog dito sa kwarto karong gabi. Si Dana, naghuna-huna. Katulo, alas 10, alas 12, pagkaroon. Ug sa matag higayon, unsa nakita ni misulog sa kwarto? Naghulong si Dana. Unsa? Nga man, ngit-ngit lang. Mitanaw si Riza ngayon, ug dugang. Then she slowly reopened her magazine. Sige, okay ra na. Just next time we go in, Dana, don't shine your flashlight in the corner. Anong dili? Wala na matubag si Riza. Alas 3 na. Dana had to do her rounds again. She stood outside room 12 for a moment. Kamot sa pinto. Naminaw. Hilom sulod. She pushed the door slowly. Si Eduardo, natulog paghihapon. Okay, normal. She stepped inside to check his IV line. As she leaned over him, the old man's eyes suddenly opened. Dana froze. Noon na sila pag-usab. Si Eduardo, paghina-hina nga nag-ingon. His voice low and dry old paper. Sa sulok.
Naan sila. Sir, okay ra ka? Then I try to keep your voice steady. Wala ka makakita. His eyes moved slowly toward the dark corner. Matagabi na sila naghulat, pero dili ko mahibalo kung kinsa sila naghulat. Kanako usa laing tawo sa kwarto. Si Dana, dili mo lingi. Ayaw lingi. She told herself, but she did it anyway. The corner was empty. Of course it was. She exhaled. Then she noticed something on the floor near the corner. Footprints, small ones, like a child's, leading from the corner towards Eduardo's bed, then stopping. No footprints going back. Dana ran back to the nurse's station. Riza! May footprints sa kwarto. Gamay tayo, sama sa bata. But Riza was not at the station. Her magazine was still open on the table. Her crackers half eaten. Her coffee still warm. Dana looked down the empty corridor. The lights were flickering slightly at the far end, near room 12. The door, which she had closed behind her, was open again. She called out, Riza? Silence. Then, small footstep coming from the inside room 12. Pagabuntag, ang day shift nurse si Cora. Abtan si Dana nga naglingkod sa nurse station. Napahayag, gatanaw sa kawang. Dana, okay ra ka? Uli na, overtime bag ka. Nagimahawag lawom si Dana. Si Riza. Ano siya? Nawala siya ang gabi. Wala ko magpakita. Nanguro si Cora. Riza? Dana. Si Riza nag-resign. Duha na kabulang ang labay. Namatay ang mama. Kabalik na siya sa probinsya. Ang dugo ni Dana nihunong. Pero nakita na ko siya gabi. Kauban ako siya diri sa station. Nagkaon siya og crackers. Nagbasa og magazine. May tanaw si Cora sa lamisa. Ang magazine, daan, dusty, kipulora na sa petsa nga duha ka bulan na ang nakalabay. Ang crackers, wala. Ang coffee, wala. Wala ebidensya nga adunay laing pangtao dito ni anang gabiuna. Later that morning, si Dana mibalik sa kwarto 12. Usa, kahigayon pa. Dili na siya nurse niya mga orasa. Siya na mismo. Gusto lang niya masabtan ang tanan. Si Eduardo, lubangon na. Naglingkod na sa higdaanan. Nag-inom og tubig. Sir, nakutana si Dana ang hinay. Ang mga nasa sulok, unsa sila? Itanaw ang tigulang niya og dugay. Then he smiled. Not a scared smile, but a sad one. Mga tao sila. Niya. Mga tao sila nga wala pa kabalo nga kinahanglan na mubiya. Nagpadayon sila sa ilang buluhaton, nagbantay sa mga pasyente, nagulat sa ilang mga higala. Then I felt the air leave her lungs. Sama kang Riza? Si Eduardo, wala mitubag. Nagbalik lang siya sa iyang pag-inom ng tubig. Natanaw sa bintana. Sa kahayag sa buntag na misulit sa kwarto, Dana slowly turned and looked at the corner one last time. This time, for just a second, she saw her, si Riza. Matindog, magpahiyom, magkaway. Then, she was gone. Si Dana, nag-resign niya ng semana. Wala na siyang mabalik sa Perpetual Hope Hospital. Pero usahay, magabi, damanon siya.